Magandang araw mga ka-stroke. Good day. So for today's video ay ipapakita ko po sa inyo ang exercise na ginawa ko at stretching para sa aking kamay. Kung bakit naging ganito ang aking kamay na parang wala siyang bahid na stroke. Wow! Napakaganda po ng kanyang tindig. Kumbaga sa paa. Hindi niyo po makikita ng bahid na stroke ang aking kamay. So dati po ay nakabengkong din na ganyan, bumibengkong habang naglalakad. So ang ginawa ko po ay mga stretching. So ako po si Daxmenian Flores. Ipapakita ko po sa inyo ang mga stretching. Bago po yan ay tayo po ay mag-subscribe, lalo na kung bago ka pa lamang po sa aking channel. I-subscribe nyo po itong ating channel na Daxmenian Flores. At yun na rin i-hit ang notification bell para updated tayo sa mga video na kagaya nito na lumalaban sa stroke. Alright. Okay, hindi na po natin patatagalin, ano? So, bakit nga ba wala kayong makikitang bahid na na-stroke ang aking kamay? Ayan, para siyang halos bumalik na nga siya ng hindi ko pa naman siya masasabing 100%. May nararamdaman pa rin akong meron siyang gawa na nahihirapan siya. So, umpisahan na natin. Ang ginagawa ko po kasing stretching, importante po kasi na laging itinataas ang kamay. Pero dapat po ay matagal. Parang ganito po. So, umpisahan natin. Ganito po. Ayan, nakaganyan po. So, pwede po natin bilangan ng 5 seconds to 10 seconds. Mas maganda 10 seconds, pero kung hindi pa kaya, di 5 pababa. So, isasample ko po ang 5. Parang ganito po. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Then, baba ulit. Ayan. Gagawin po natin yan ng 3 sets. Ayan. Tapos pagkakababa, inhale, exhale. Importante po na hindi po tayo nagtututbrush pagka nag-inhale, exhale. Okay? Okay, again. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, gano'n. Tinitingnan yung kaligili ko eh. Ayan. So, yun po. Gano'n, ano? So, inhale, exhale ulit. Tapos another set ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayun, ganun po. At ang tama po niyan, mararamdaman nyo po dito sa balikat. At saka po dito sa elbow. Kasi po, kaya po tayo kumukumang, nagiging spasticity ang ating kamay dahil po sa balikat. Pag bumagsak po ang balikat, pag sanhi po ng stroke, ay madadamay po ang tricep at saka ang bicep. Ang sunod po ay ang elbow, ang main. Ayan, dito po main, ito po second main, elbow, tapos damay ang forearm, iba pa rin po ang sa finger. Ngayon, kapag lagi natin ginagawa yon, ay masasanay na po ang ating kamay na nakataas. At may tataas na po natin siya nang hindi tinutulungan ng malakas na kamay. Ang sunod po ang ginawa ko ay ito pong ganito. Ayan, dito po sa may pinto, dito po sa pasimano ng pinto, tapos itataas po, ganyan, dahan-dahan. Pataas po ng pataas. Ayan. Ayan. Tapos lapit. Taas ulit. Ayan. Ganyan. Ayan. Tapos binibilangan din natin. Ayan. Parang 1, 2, 3, 4, 5. Tapos pagka binaba, ganyan din po pagbaba. Dahan-dahan din po. Ayan. Tapos ibabalik po ulit natin. Ayan. Dahan-dahan. Ayan. Bilang ulit. 1, 2, 3, 4, 5. Ayun, ganun po. Tapos gawin po rin natin yun ng 3 sets. At pagkakatapos po ng bawat sets, ay lagi tayong mag-inhale, exhale. Ayan. Ayan.
pangatlo ko pong ginawa, ay ito po. Ayan. So, dito rin po sa pinto, sa ganito, sa edge ng hamba ng pinto. Ayan. So, kakapit po natin ganyan. Ayan, dito po, mataas po. Ayan. Pantay sa balikat po. Ayan, ganyan. Tapos, diretso po ang kamay. Ayan, kung hindi may diretso, baba natin po natin papasok. Papasok po, papagano. Ayan. Ayan, ganyan po. Tapos, bilang din tayo ng 5 din. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, tapos likong ganyan. And, again, 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, exhale. Again, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, ganyan po. Ayan, mararamdaman nyo po dito sa elbow. Ayan, medyo masakit siya, pero yung sakit niya, may kahalong alwan. Oo, unti-unti na kasi siyang para dumidiretso siya. Kahit ma-excite ka sa yung ginagawa o lumalakad ka, ay lagi siya nakadiretso para sumispace siya pag naglalakad ka. Wow! Hindi yung pagkahumakbang ka, nakaganyan. Ayan, pag nahakbang, unti-unting bebengko mo ng ganyan. Ayan, ngayon pagka ginagawa natin yung ganung mga stretching, ay mapapanatili natin ang kamay natin laging nakababa. Hindi ka halata na stroke. Pero kung ikaw ay medyo pilay pa, ay isipin nila ay ikaw ay narayumalaang, parang ganyan. No? Yeah, pero lumalakad ka, nagsway-sway. Mahalaga kasi pag naglalakad, nagsisway mo siyang ganyan. Ayan. At yun po ang aking ginawa. At ito po ang aking pinakahuling ginawa at ang aking pinaka-paborito sa lahat ng pag-stretching ng kamay. Ayan. Kung meron po kayong pinto, tapos medyo mababa naman, o kung hindi man siya pinto, basta meron kayong nahahawakan sa mataas. Yung nakadiretso rin po ang kamay. Parang ganito po. Kasi ang hinawakan ko no, ring eh. Ring ng basketball. Nasa rooftop po namin, doon ko po in-stretch ang aking kamay. Pero pwede rin po natin gawin, halimbawa sa ganitong pinto, basta abot natin ganyan, ayan. Ayan, nakaganyan. Nakabitin siya, ayan. Ganyan. Bilangan nyo rin. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, ganun po. Tapos bitaw. Sa balikat po ang ano niyan, ang tinatarget niya ay ang balikat at ang elbow. So damay na rin itong tricep, tsaka bicep at forearm. Pati po ang inyong finger ay may exercise dahil sa pagkapit. So again, ulitin natin. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. So, yun po. Ganun po. At ang inyong kamay ay mapapansin nyo na nakababa at nagagamit nyo na sa kapakipakinabang na bagay. Sapagkat mahalaga po ang ini-stretch ang kamay at dahil sa balikat, yan po ang main na nagpapabigat at ang elbow at ang finger. Ngayon, pag na-practice nyo po ang balikat at ang elbow, tsaka ang finger, ay damay na rin po itong forearm, at tsaka itong tricep, at tsaka bicep. Yung po mga pinakita ko po mga stretching, ayun po ay talagang nakatulong sa akin at talagang base sa aking experience at talagang namang naramdaman ko na talagang ang kanyang paglakas at paggaan. Yun po ang isang technique dyan. Yung ini-stretch siya ng nakataas. At saka dapat kailangan lagi mo siyang ginaganyan. Pwede rin yung iniipit sa tuhod, yung pinakita ko dati. Ayan, tapos dinidiretso. Ayan, kasi pag lagi siya nakalikong ganyan, kumisan kasi nga, nakaupo tayo ng matagal, di ba? Tapos yung kamay natin, hindi natin napapansin, nakaganyan, inaabot ng 8 oras hanggang 8 oras. At yung po, pag nagtagal lang ganon, ay ang ating pong kamay ay nasasanay na nakaganon. At pagka binubukang ganyan, ay syempre, sumasakit na siya. Masakit siya na i-straight mo ng ganyan. Masakit na siya kasi nasanay nga siya na laging nakabengkong. So, yung pong technique, kung maaari, kahit 30 minutes ay inyong idinidiretso ang inyong kamay, inyong ini-stretch. Ayan, inyong i-straight lagi na ganyan. Ayan, ganyan. Tapos pwede nyo gamitin nga yung malakas na kamay para katulong siya.
At talaga pong yan ay malaki may tutulong at yan po talagang totoo na nangyari sa akin at talaga na mga nagpabuti sa aking kamay. At tingnan nyo naman ang aking kamay, hindi nyo nga mahalata na ako'y na-stroke ang aking kamay. Pero pag ako'y naglalakad at medyo pilay-pilay, ay mukha lamang akong may rayuma. Kasi nga yung kamay ko ay naka-straight at saka nagsisway siyang ganyan pagka naglalakad ako. Ngayon, ito mga exercise na ito ay ginagawa natin para gumaan ang ating mga affected parts. Pero hindi ibig sabihin noon, pagka ginawa mo ngayon, mga makalawang araw o makalimang araw ay magaling na. Hindi po. Yun po ay siyempre dumadaan pa rin po yan sa mga proseso. At saka hindi rin po ganun kadali na mag-develop, mag-progress. Tsaka kasi depende rin yan sa klase nga ng stroke na tumama sa iyo. Ayan, hindi naman katulad ng mga kabibilis na naka-recover, ng mga sila po ay transient, ischemic, yung mga na-mild stroke lamang. Kalimitan po sa transient ischemic ay nakakabalik sila ng 24 oras na parang walang nangyari. Hindi katulad natin na tayo po ay talagang stroke talaga na hemorrhagic at saka ng ischemic. Yan po ay talaga matagal ang progress ng pag-recover niyan. So, pero yan po naman, ang recovery po niyan ay still possible kung gagawin natin ang mga exercise. At sinabi ko rin po sa inyo, ang technique talaga riyan ay yung ikaw ay gumagalaw ng gumagalaw para ikaw ay yung sumigla. Kasi pansinin mo, pag nakaupo ka na matagal o nakahiga ka na matagal, parang tumatamlay ka at lalong bumibigat pa ang affected. Pati nga yung malakas na bahagi ng katawan natin nadadamay pa. Parang sumasakit pa pagka matagal na nakaupo. So, importante, yung gumagalaw ka ng gumagalaw. Magpalipat-lipat ka ng pwesto pagka ikaw ay nakaupo o nanonood ng TV. Paulit-ulit ko po yung sinasabi sa inyo, galaw ng galaw. At tapos yung po mga pinakita kong exercise, ay yung po ay mga talagang step ng stretching para kailangan din po yan ng ating affected na parts para kahit sa 85% ay may balik natin o 60, may balik natin siya at magamit natin sa kapaki-pakinabang na bagay. Pero hindi po, inuulit ko po, hindi po ganon kadali. May proseso po yan, kailangan din po natin maghintay at syempre tiyaga, kailangan may motivation. Ayan, always think positive lagi para hindi nasasayang ang ating exercise. So, mag-exercise tayo ng isa. Pwede naman tayo magpahinga po, nakaupo. Ayan. So, pero yung pahinga naman niya ay parang gumagalaw-galaw ka rin. Hindi yung talagang At pwede rin tayo matulog kung halimbawa sa tanghali. Pero pag gising natin, ganun ulit ang routine na gagawin natin. Galaw pa rin ang galaw. Mapapasin mo ang iyong pagsigla Kailangan ikaw ay sumigla. Kaya kasi sigla dahil sa ikaw ay galaw ng galaw. Yun yung hindi na stroke kapag matagal na nakaupo. Diba? Kaya sila na-stroke dahil hindi nga sila gumagalaw. So, yan po ang aking masasabi. Kailangan always meron tayong motivation, maniwala ka sa iyong kakayahan at maaaring matagal lang yung recovery. Maaari rin may plano ang Diyos para sa iyo dahil naghaharapin ka pa magandang mas mabigat na pagsubok din. Pero sinabi ko rin po sa atin yan, kailangan labanan na natin talaga. Kailangan lumaban ng lumaban. Ayan, so at saka huwag natin kakalimutan ang ating mga maintenance. Ayan, at saka yung every 6 month na check-up. Ayan, dapat po ay ginagawa rin natin yan para rin po sa atin. So, yun po lang aking masasabi ngayon. At maraming salamat po sa panonood. At ako po ay saludo sa mga na-stroke na lumalaban. At lagi po natin tatandaan, tayo po lahat ay gagaling, lalakas, at titigas. Ang?